Hey everyone, I'm Kian, ECE student from Caraga State University. And in this video, I'm gonna talk about tuned oscillator circuit. So, by definition, tuned oscillator circuit is a type of oscillator that generates a sinusoidal signal at a specific frequency, determined by a tuned circuit or LC circuit consists of an amplifier connected to an LC circuit. So, ang tuned oscillator circuit is an oscillator. Oscillator siya nga, ang iyang i-generate kay sine wave. Ang kanang nga sine wave is tungod sa iyang tuned circuit or kaning LC circuit. And this circuit consists of an amplifier connected to an tuned circuit or LC circuit. So, muna yung now, ang amplifier connected sa LC circuit, and ang iyang output kay sine wave. Kani nga sine wave kay tungod sa kaning iyang tuned circuit. So, naay duha ka type sa tuned oscillator circuit. Colpitts oscillator o Hartley oscillator. So, una, itong isagutan si Colpitts oscillator. So, gitawag siya Colpitts oscillator kaya nag-invento siya si Canadian-American engineer Edwin H. Colpitts. So, Colpitts oscillator is first again na made of an amplifier connected to an LC circuit. So, kaning Colpitts oscillator, ang iyang LC circuit kay made of two series capacitors connected in parallel to sa isa kay inductor. Then, ang iyang amplifiers could be BGT or op-amp. So, katong example again ito op-amp. So, kani siya ang BGT na connected sa kaniya mo niyang LC circuit connected sa BGT. So, the frequency of oscillations can be determined using the values of this capacitor and inductor. So, ang frequency sa iyang i-generate nga sine wave is magdepende sa value sa imong capacitor o inductor. So, for example, ang frequency, so same lang siya, no? Ang BGT or amplifier is same lang og frequency. So, ang formula sa iyang frequency is 1 over 2 pi times square root of L times CEQ. So, ang CEQ is ang equivalent capacitance aning atong duha ka capacitor. So, since wala may voltage dire, so masiris na yung kaning duha. So, ang formula sa pagkuha sa sa inductance, sa equivalent capacitance sa duha capacitor in series is more lang siya naka parallel na resistor. So, C1 times C2 over C1 plus C2. So, let's have an example. Ano yung circuit? So, ang value ni C1 is 0.4 microfarad. C2 equals 5 microfarad and L equals 3 millihenry. So, para magamit itong formula kayo na magamit itong formula sa iyang frequency, pangitaw sa natuuna si C equivalent. Gamit itong formula kayo na. So, CQ equals 0.4 micro times 5 micro over 5 micro plus 0.4 micro. So, input na sa calculator, then end up aning answer nga 370 nanofarad. So, muna ni 370 nanofarad muna siya itong input sa formula. So, muna din niya itong frequency 2 pi times 3 milli times ito nakuha ito ganyan 370 nanofarad. So, calculate lang ito. So, makakatagal siya nga 4.774 kilohertz. So, still ganun nga, ang imong frequency is mag-determine siya sa value aning tulo. So, kung gusto na ito, mas dako-dako nga frequency, ato lang mag-change na tag value ani nila. So, aron dili ta maglisod,
Kay kung kaning C1 o C2 itong utrohon, agi pamantaan ning ang formula. So atong utron is kaya lang si L, utrohon itong value ni L kung gusto tag mas dako-dako nga frequency. So gamit ang formula kaya nasa frequency, pangitaon na to ang formula ni L. So, kaya nga formula, at para makuha na to sa L, square to ni both sides, end up tani nga kuhan. Then, ato silang i-multiply both sides by L over F squared. Then, muna ni ang result. So, L equals 1 over 4 pi squared times F squared times C equivalent. So, for example, kung gusto na to frequency nga 10 kHz, ito natin i-plug in atong 10 kHz diri sa frequency. So, L equals 1 times 4 pi squared times and 10 kHz na to squared times ang value sa itong C equivalent kaya na nakuha nga 370 nano. Then, calculate lang nga to. So, natay bagong value ni L nga 648.6 microhenry. So, kung gusto tag 10 kHz na kuhan, 10 kHz na frequency, katotong C1 kaya nag C2, then, kanya itong bagong L. So, muna siya, guys, para sa Colpitts oscillator. So, next, tinapunta kang Hartley oscillator. So, si Hartley oscillator, ay, na-invento siya ni Engineer Ralph Hartley tong 1915. So, unlike sa Colpitts oscillator, kaning Hartley oscillator, ang duha saya is ang kapasitor, ang inductor. So, kaning Hartley oscillator, ang iyang LC circuit ani, duha ka inductor, isa kapasitor. So, baliktad siya sa katong Colpitts oscillator. So, muna yung example ng circuit. Kung amplifier din, yung LC circuit nga duha ka L o isa ka C. Ani sa para sa op-amp. So, same ganyan no sa sa Colpitts. Ang iyang frequency ani, ang frequency ng circuit is magwari ra gyapon sa iyang LC circuit. So, ang formula sa iyang frequency ani is 1 over 2 pi times the square root of, since ang L na may duha niya, so L equivalent times C. So, ang formula sa niyang L equivalent is L1 plus L2 plus 2 kaning M guys, muna yung ang mutual inductance sa duha ka inductor. So, ang formula niya is K times square root of L1 times L2. Kaning K na pod, mo siya ang coupling coefficient sa inductor. And, kaning coupling coefficient, mag-range lang ni siya from 0 to 1. So, 0 yung pinakagamay nga value and 1 ang pinakadako. So, example. So, ang given niya kay si L1 equals 1 millihenry, L2 equals 2 millihenry, and si C equals 0.1 nanofarad. So, para magamit ang formula, ito na pong una kuhaon si LEQ. Then, magpupunta kang M. So, for example, assuming nga atong K equals to 1, itong coupling coefficient is equal to 1. So, itong formula nga kagay na sa M, yung 1 times square root of L1, L2 nga 2 millihenry ug L1 nga 1 milli. So, calculate na to. Nga to nga sir, makuha tawag answer nga 1.41 millihenry para sa mutual inductance. Then, lagyan na to ng M sa atong formula na to sa L equivalent. So, wala na siya ilabot sa baba rin kesa. So, si LEQ equals katong L2 na to nga 2 millihenry plus L1 nga 1 millihenry plus 2 times katong mutual inductance na to nga nakuha nga 1.41 millihenry. So, calculate na to. Ado to ng tulo. Kuha tag answer nga 5.82 millihenry. So, kaning LEQ nga nako na to, ato muna dili atong gamiton para sa pagkuha sa frequency. So,
base sa formula gain na F equals 1 over 2 pi times ito nakuha nga L equivalent times atong value ni C. So calculate na to, nakuha nga frequency na to nga 3.59 kHz. So para sa gain na dili gyapon na to ni mautro ang iyang frequency depende sa atong gustong. So tag mas taas or unsa yang kinahanglan nga frequency, kung mas kinahanglan niya mas taas. So para dili siya complicated sa pagkuha, sisiya lang gyapon atong sisiya na pod atong kuhaon. Kay si L2 si L1 magi pamanani. So gamit ang formula, itong formula sa frequency makuha nato si C. And for example, gusto na to kay 10 kHz. Ito na to na si C. Ang formula ni C. So ato na yung square both sides. Then multiply na po both sides by C over F squared. Cancel ni C quantity. Cancel si F squared niya si C diri. Then kanina yun. Mabuta ni nga formula. C equals 1 over 4 pi squared times itong frequency squared times L equivalent. So plug in natin yung value ni frequency nga itong gusto. So C equals 1 over 4 pi squared times 10,000 squared times 5.82 times 10 to the power negative 3. So muna itong nakon gano LQ. Then calculate na to. Then kanina muna din itong bagong value sa C. So para 10 kHz atong frequency sa sa atong circuit, atong value ni C kay 43.5 nanofarad. So mo siya guys no sa Hartley frequency. Then timanan na to. So itong timanan mga ang tuned oscillator circuit is oscillator nga mag-generate og sine wave. So by the way guys, to ang oscillator kay circuit nga mag-generate og sa mga wave or square wave, triangle wave mo ng oscillator. Ang tuned oscillator circuit, ang iyang i-generate kay sine wave. And kanang sine wave is tungod na sa iyang sa tuned circuit nga na connected sa amplifier. And ang iyang frequency ana is magbase sa value sa capacitor o sa inductor nga naa sa circuit. So that's all sa sa tuned oscillator circuit. And I hope na may nasabtan. Thank you.